Makakaranas pa rin po ng heavy to intense at kung minsan torrential rains na may kasamang pabugso-bugsok at mapaminsalang hangin, ito pong area ng Batanes. Makakaranas din ng malalakas na pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin, ito pong area ng Calayan at Babuyan Group of Islands. Maging dito sa hilagang bahagi ng Cagayan, kasama na po dyan ang Abra, Apayao at ang ilang bahagi ng Ilocos Region. Ramdam din ang pabugso-bugsong hangin na minsan may kasamang intermittent o pabugso-bugsong pagulan dito po sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. Kasama na po dyan ang kabundukan ng Cordillera, Benguet, maging dito sa La Union at area ng Pangasinan. Samantalang ramdam pa rin ang pabugso-bugsong hanging habagat dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon. At mas marami po yung ating natatanggap na ulan dito sa western section nito, ang Zambales at Bataan area. Dito sa Metro Manila, patuloy tayong makakaranas ng pabugso-bugsong pagulan na may kasama rin pabugso-bugsong hangin. Dulot pa rin yan ng ating habagat or southwest monsoon. Patuloy pa rin makakaranas ng malalakas na pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dulot ng habagat. Ito pong malaking bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo na po dito po sa area ng Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan. Din po ating aasahang panahon dito po sa malaking bahagi ng Western Visayas. Dahil nga umakit na at lumalayo na ang bagyong Guring sa ating bansa, yung kanyang axis ng habagat ay tumataas din. Wala pong epekto ang habagat dito po sa Mindanao area at sa natitirang bahagi ng Visayas. Generally, fair weather po tayo dyan, pero posible po yung mga localized o mga isolated na pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Ngayon, silipin naman natin itong Severe Tropical Storm Haikui. Ito yung posibleng tawaging bagyong Hana. Itong magdamag, bahagya po itong lumakas na nasa 110 km per hour na nalakas ng hangin, malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 135 km per hour. Pero kung papansinin nyo, itong ating satellite image, medyo buhagag pa at hindi pa po well-organized yung kanyang mga kaulapan at cloudiness. Dahil po yan sa epekto ng vertical wind shear o yung hangin sa mataas na bahagi ng ating atmosphere na tumatama sa bagyo. Kung saan hinihinder din po nito ang paglakas nitong Severe Tropical Storm Haikui. Maliban dyan, yan din po ang nagpabagal sa Severe Tropical Storm Haikui. Ito po ay kumikilos pa northwest, palapit sa ating boundary line sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, yan po ay nasa around 100 kilometers na lamang ang layo sa ating boundary line. Dahil nga bumagal, yan po ay inaasahan natin pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. So narito naman ang official forecast track ng Pag-asa para sa Severe Tropical Storm Haikui o ito nga yung tatawagin nating Hana kapag pumasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Base dito, ito po ay inaasahan natin pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi at posibleng lumakas pa as a typhoon. Kapag pumasok na po ito sa ating PAR, yan po ay tatawagin nating bagyong Hana. Sa ngayon, hindi po natin ito inaasahan mag-landfall or tumama sa lupa. Wala po yung magiging direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Pinapakita rin dito na posible lamang tumawid dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility itong posibleng tawaging bagyong Hana. At maaaring bagong mag-weekend, yan po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility patungo dito sa silangang bahagi ng China. So bukas, kapag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, itong Super Typhoon Guring, relatively mababawasan po yung ating mga pagulan dito sa extreme Northern Luzon at Northern Luzon. Pero sa kasalukuyan, mag-ingat pa rin po tayo sa mga malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan dulot ng Super Typhoon Guring. Lalong-lalo na dito po sa extreme Northern Luzon at hilagang bahagi ng Luzon dahil hindi pa po yan tuluyang nakakalayo. Maliban dyan, mag-ingat din po tayo sa malalakas na pagulan at pabugso-bugsong hangin dulot ng habagat or southwest monsoon. Lalong-lalo na dito sa western section ng Luzon at western section ng Visayas. At kahit makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, itong Super Typhoon Guring magpapatuloy po ang epekto ng habagat. At kasabay naman ang pagpasok ng bagyong Hana, maaari din itong bahagyang palakasin yung ating habagat or southwest monsoon sa mga susunod na araw. Mamaya, tabayanan po muli ang ating update para dito sa dalawang bagyo na ito. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. you